boses ng modern. Sige, pag-usapan naman natin itong isang mainit na issue tungkol dito sa inilabas ni Maharlika, yung PDEA, na yung papel ng PDEA. Yan. Yan, naku po, lupit niyan. Ayan. Oh. Siguro, medyo pamilyar na ako kayo dyan sa papel na yan. Kung saan dyan nakasulat ang pangalan ng ating presidente. At ano nga ho, sinasabi na merong parang pre-operation report. Ano ho ba ang inyong mga sasabi dyan sa papel na inilabas na yan? Sige nga, Coach Oli. Una sa lahat, maraming salamat dito sa tubig na to, Galilee. Napakasarap po, no? Ano masasabi ko dyan? wala po. Ano? Para sa akin, nakatingin po ako kay... paano ba ito? Antayin po natin. Tingnan po natin si BP Sara. No? So... Kung anong kanya masasabi. Doon po tayo. Ikaw, Boss Dada. Well, ako, itong balitang ito, kasi para sa akin, maganda ito kasi pruweba. Pero ang tanong kasi is, gaano ba accurate itong papel na ito? Ito ba ay... kasi alam naman natin na dininay ito ng PDEA kanina lang umaga at sinasabi nga nila na wala daw ito sa kanilang records at imposible daw po na ma-tamper or ma-hack yung kanilang system. So, dinideny nila ito. Pero nakukulangan kasi yung mga netizens, marami tayong nababasa sa social media na hindi pwedeng basta denial lang. Siyempre kailangan ang PDEA gumawa sila talaga ng hakbang para talagang itong issue na to ay matuldukan. Hindi lang sa isang simpleng denial, but siyempre kailangan malaman nila or imbestigahan nila ng mas malalim saan galing itong dokumento na to. Sino ang nag-leak nitong mga documents na ito. Marami ding nagsasabi na meron na access si Maharlika doon sa mga CCTV footages dyan. Meron daw siyang inilabas na yun daw dating PDEA chief ng nananakit. So sinasabi ng iba na kung yung CCTV footage nakakakuha siya ng kopya, legit daw ito. Pero paano natin mapuprove? Ako ito lang ako di ba? Whenever na binabatikos o inaakusahan si Pangulong Duterte o sino mang mga Duterte, lagi nating sinasabi kung sino nag-akusa, siya ang magpatunay. Nasa kanya yung burden of proof. So, ganun din ang aking komento. Since ito'y akusasyon ni Maharlika, nasa kanya yung burden of proof. Actually, etong nangyarin to, babagsak na naman tayo dito dun sa issue ng video. Okay? Kasi ang dininay ng PDEA, may nilabas siya, peke daw. So, the only way para mapatunayan, makita na yung muntika na ako makapagmura. Yung video na yan, kailangan nang ilabas yan. Huwag na ho natin para ho tayong pelikula dito na announce, may video. Ano ito? Sinihan? Na kailangan may promotion, may premiere night? Kasi kung talagang meron, ba't hindi nyo pa ilabas? Puro pa tayo pahapyaw, puro pa tayo, nangyayari? Ito galit na galit tayo sa drama na ginagawa ng pamahalaan sa China. Tama, mali? Di ba galit na galit tayo dyan? Pero ano naman itong... Naku po, itong drama na naman na ito, na meron na namang PDEA, ganito. Tapos kesyo, meron pang pangatlong papel. Ano ba ito? Bakit puro tayo drama? Ano ba yan? Chismisan na lang ba usapan sa bayan natin? Kung talagang totoo yan. Sabihin mo kung sakaling totoo yan, napaka-importante yan. Na buong bansa ang mapapahamak kung meron talaga tayong ganyang klaseng presidente. Bakit nyo pa bibitinin? Bakit nyo pa gugutumin ng taong bayan para lang dyan sa ganyan? Di ilabas nyo na yung video. Di ba? Ang dami nyong hanas. Ang dami nyong chismis. Ano ba ito? Laro-laro lang ho ba itong nangyayari na to? Kailangan bitinin muna natin unti-unti hanggang dumami ang content ko. Ganun ba? Hindi dapat Kasi tayo yung nag-akusa, ilabas na ho natin kung meron tayo o wala. Huwag na ho tayo mag-antay ng tamang panahon. Ito na ho yung tamang panahon. Gutom na ang taong bayan. Naiinis na, kaliwat kanan na ang riding in tandem. Sa Pilipinas ngayon, daming balita dyan sa mga riding in tandem. Kaliwat kanan na ho yan. Tapos sasabihin nyo, hindi, may tamang panahon. Ito na yung tamang panahon. Ilabas mo na yung video kung may video ka talaga.
Hindi yung puro ganito. Kasi mangyayari niyan, may lalabas ka, i-deny. Ilalabas na naman, i-deny. Eh, para tayong tangan to. Istorya ni Paulo Contis at saka, hindi, alam ko, medyo hawig ho natin ngayon si Paulo. Pero hindi ho ganun ang istorya pagdating mo sa showbiz ay sa politika, hindi ho showbiz na kailangan bitin-bitin. Ilabas na ho kung may dapat ilabas para matapos na ho itong kaguluhan na ito. Yun lang naman po ang sa akin dyan. Hindi ho natin sinasabing hindi totoo, hindi ho natin sinasabing totoo. Ang sinasabi natin, kailangan mong patunayan yan. Hindi ho sapat ng isang dokumento lamang. Wala hong bago dyan sa sinabi ni Pangulong Duterte. May sinabi na si Pangulong Duterte. Ayaw maniwala ng taong bayan. Di ba? Mayroong mga agam-agam dyan. Kaya lang sinabi ni Pangulong Duterte kasi nag-aaway ang Duterte at ang mga Marcos. Tama? Di ba? Ganun lang ang nasa isip ng tao. So kahit ano pang ilabas mo dyan, papel, kasulatan, kung wala silang makitang video, wala. Na sa tingin ko, ito lang ay magiging isang dadaan na naman. Magiging content lang. Pero speaking of dyan sa yung sinasabi mo, ano yung sa tingin mo magiging effect nito? Kasi according to Sal Panelo sa kanilang palatuntunan kanina ni Ma'am Hana, yung sinasabi niya na kailangan, una sa lahat, hindi ibig sabihin na kung ikaw ay naglabas ka ng ganyang dokumento, totoo na yan. So, syempre, kailangan mapatunayan na totoo yan, unang-una sa lahat. At alam naman natin, expect natin, magdi-deny talaga ang PIDEA dyan. May sinabi si Sal Panelo kanina na hindi daw impeachable offense itong pinalalabas nila, pinatutunog nila ngayon na issue. Kasi daw, ang addiction daw ay considered as illness. So, sa tingin mo, anong magiging nito? Sabihin na natin, lumabas yung video. Ito ay galing sa galing sa isang legal mind. Ano kaya ang magiging epekto nito? O ano ba ang ini-expect nila? Mapatalsik tong nakaupo ngayon sa gobyerno? Ako sa tingin ko, ako papakin pala na impeachment. Saan ho ba manggagaling yung impeachment? Di ba? Sa Congress. Sa Congress. Alam naman po natin, busog di tambaluslos yung mga congressman natin. Sa tingin ninyo, baka ibalita nga, hindi umabot dyan. Imposible ho yan, mangyari yan salitang impeachment sa bayan natin ngayon. Kitang-kita naman natin na talaga hong merong silent martial law nangyayari sa Pilipinas. Malabo ho yung impeachment na yan, which is sinabi naman din ni Atty. Panelo, isa hong hinahanga nating abogado yan, napakalabo ho yan. Kaya nga, ano ho ba ang sikreto dito? Ako, paulit-ulit ko sinasabi, hanggang hindi gagalaw si VP Sara Duterte, para ho tayong bato lang ng bato, ng something na hindi naman hindi ho kagad epektibo. Si VP Sara Duterte talaga ho ang pinakaano ho dito. Kaya dagdagan ko, yun yung sinabi ko kanina nung una, kaya ako nakatingin kay VP Sara. Bottom line dyan, yun na yun VP Sara, so Madam VP Inday Sara, I salute you. Antayin natin. Sabi nung iba, hindi ba daw gagalaw ang mga pulis at ang mga sundalo? Siyempre, kahit gumalaw sila, tandaan yon, kahit nung unang panahon, nung nagkaroon ng revolusyon, nung panahon ni Marcos Sr., nag-abang ho rin sila kailangan ho nila ng isang tatayong leader. Kasi hindi naman pwedeng basta ka lang mag-declare o mag-revolusyon. Ang dami na nangyaring revolusyon After nung dating Pangulong Marcos Sr., ilan ang kuditang nangyari? Di ba ho? Bakit hindi ho naging successful yun? Madami ho yun. 8 ho ata kung tama po ako 8 ho mahigit yun. Bakit hindi ho naging successful? Kasi wala ho silang nakikitang leader na maaaring pumalit. So ngayon, kung walang tatayong leader, wala din hong, sa tingin ko sa isay, kung ano man ang gagawin ng sundalo at kapulisan. Nasa ano ho talaga ito? Sa akin na kay VP Sara po talaga. May mga